Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating daily devotion. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan para sa ating daily devotion sa umagang ito ay matatagpuan po sa Book of Matthew chapter 5 verse 6. Ayan po, kung nandiyan na po tayo, ating po buksan ang ating mga Bible at ating po itong sabay-sabay na basahin. Amen. So, basahin ko na po ang chapter 5 verse 6 ng ating ng Matthew, Book of Matthew. Sabi po, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Amen po. So, bago pa tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon Diyos, kayong pasalamat sa umaga ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigyan niyo po sa amin upang kami po muling makapag-aral ng salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ay amin po itong ma-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at amin po itong makita ang gusto niyo pong ipahiwatig sa amin upang amin po itong magamit sa aming pagpapatuloy sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa at salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Ito sa dalangin sa ngalan ni Kristo ang tagapagligtas. Amen. Ayan, so maraming salamat po at hayaan niyo pong basahin ko pong muli ang ating daily devotion sa mga ito sa Book of Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi po natin ba na laklat, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Ayan po. So napakaganda po ito na sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi nga po dito ng ating Panginoon sa Book of Matthew na blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Diba po? So blessed nga po sa atin na ang ng Panginoon ang nagpapatuloy sa ating Panginoon na mayroong pagtitiis sa pagpapatuloy at pagpapagal sa ating Panginoon at sa bandang huli nito ay ating pong patuloy na gawin kung ano po ang nararapat na utos sa atin ng Panginoon at kung ano man po ang commandment sa atin ng Panginoon. Ayan po sabi sa atin dito sa ating verse na binasa. Ang sabi nga po natin Panginoon, and for they shall be filled. Ayan po, so tayo po bibigyan ng kapunuan ng ating Panginoon sa bandang huli kung ating pong gagawin ang mga inuutos sa atin ng Panginoon at kung tayo po magtitiis lamang at tayo po magpapatuloy sa ating gawain na walang pong pag-aalinlangan kahit naman po minsan ay mayroon pong pagsubok o anuman pong paghihirap na ating dinadanas sa ating buhay, sapagkat nandiyan pa rin po tayo ay nagpapatuloy lamang sa ating Panginoon. Amen po. Yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tayo po kanyang i-bless sapagkat kung tayo po ay nakikita lamang ng ating Panginoon na talagang porsigido tayo sa ating gawain at pagpapagal at pagpapagamit sa Kanya. Amen po. So ang ating pong theme for this month ay patungkol po sa growing in faith. Amen po. So ang growing in faith po ay meron po itong process kung paano po natin marating ang pagiging pag-grow natin sa ating faith. Amen po. So binigyan ko po ito ng tatlong aral na nakita natin dito upang atin po itong ma-apply sa ating pag-grow sa ating faith. Amen po. Unang-una po ay trust. Amen po. Tayo po ay magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon sa lahat ng bagay. Amen po. Alam naman po natin sa paminsan na kung tayo po mayroong mga struggles na dinaraanan sa ating buhay ay paminsan po ay hindi na po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay nag-iisip agad ng negative. So wag po natin gagawin yon. Ang gusto po na sa atin, ang gawin natin ng ating Panginoon, tayo po ay maging totoo at maging magtiwala lamang sa ating Panginoon ng matibay. Amen po. So pangalawa po, natin pong nakuhang aral ay strong belief. Amen po. So kailangan po natin ng matatag na pagsandal o pagtiwala sa ating Panginoon. Hindi po pwede ang trust lang na nagtitiwala tayo. Kailangan po strong, kailangan po matibay ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil kung hindi po tayo magiging matibay sa ating paniniwala sa ating Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, ay maaari po tayong malihis, maaari po tayong magkaroon ng negative thinking about this, kung paano tayo magiging porsigido sa paggawa ng ating gawain sa ating Panginoon, sa ating ministries, sa ating pagpapagal sa ating Panginoon. Amen po. So kailangan po natin ng strong belief para po natin mapagtagumpayan at tayo po maging magpatuloy lamang sa ating gawain sa ating Panginoon at sa ating iglesia. Yun po. So pangatlo ay love.
Ayan po. Alam niyo po, kailangan po natin ang love. Dahil kung hindi po natin mamahalin ang ating ministry, hindi po natin mamahalin ang ating gawain, hindi po natin mamahalin ang pagpapagal o paniniwala natin sa ating Panginoon at ating po itong babaliwalain ay hindi po magiging fruitful. Wala pong mangyayari sa lahat ng ating mga pinaghihirapan, pinagtiisan upang lamang magpagamit sa ating Panginoon. Lahat po ito ay mababaliwala kung wala po tayong pag-ibig sa ating ginagawa. Amen po. Katulad lamang din po sa pagtatrabaho, wala po itong pinagkaiba sa ating business. Ang business po ay kinakailangan po ay magkaroon tayo ng isang love sa ating passion, sa ating ginagawa sa araw-araw. Kailangan po natin na magkaroon ng faithfulness upang magpatuloy lamang sa ating ginagawa. At ito po ay magbubunga bandang huli kung tayo po ay nagpapatuloy lamang at ating pong mamahalin ang ating gawain, ang ating pong business, ating pong mamahalin ito, ay magbubunga po ito ng maganda sapagkat ito po ay lalago. Amen po. Yan po ang pinakamagandang example sa ating buhay. Sapagkat sinasabi din po dito ng ating Panginoon na tayo po ay lalago sa ating Panginoon, sa ating gawain, sa ating ministries, kung tayo po ay mamahalin po natin ang ating gawain. Amen po. So nawa po ay meron po tayong kunting natutunan dito sa ating daily devotion sa umaga ito, at magkaroon po ito ng encouragement muli sa bawat isa. Amen po. So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kayo pasalamat sa umaga ito, Panginoon, salamat Panginoon sa aming napag-aralan, sapagkat ito po ay nagkakaroon po sa amin ng dagdag encouragement upang magpatuloy, maging matatag sa inyong gawain, Panginoon. Salamat Panginoon sa bawat isa na nagpapagal, at dalangin po namin Panginoon na kami po ay patuloy na magtulungan para sa growing in faith sa inyong gawain, Panginoon. Ito po sa dalangin sa ni Kristo aming tagapagligtas. Amen. Amen. So maraming salamat po.